Ano nga ba ang tunay na kahulugan ng salitang pag-ibig? Siguro may kanya-kanyang interpretasyon ang bawat tao sa salitang ito. Para sa iba, ang pag-ibig ay nangangahulugan ng matinding kaligayahan. Yung pakiramdam na hindi mo maipaliwanag, lalo na kung nasa piling ka ng taong dahilan kung bakit tumitibok ng mabilis ang iyong puso. Pero may ilan na ang pag-ibig ay nagiging dahilan para sa kanilang kahirapan, pagpapakatanga at pagsasakripisyo. Ikaw, hanggang saan ang kaya mong gawin alang-alang sa pagmamahal at ang pag-ibig na inaalay mo sa isang tao? Dear Mama Mia, gusto ko pong simulan ang sulat kong ito sa pagsasabi na hindi po lahat ng lalaki ay pare-pareho. Yan kasi ang madalas kong marinig mula sa mga kababaihan na minsang iniwanan at niloko ng lalaking kanilang pinag-alayan ng kanilang pagmamahal. Kaya kong patunayan yan dito sa kwento kong ibabahagi sa inyo. Hindi po lahat ng lalaki ay manloloko at nananakit lang ng damdamin ng mga babae. Oo nga, at kung minsan ay hindi maiiwasan, nakakapanakit kami. Pero hindi yon nangangahulugan na wala na kaming karapatan para masaktan. Dear Mama Mia, itago niyo na lamang ako sa pangalang Allen. Magti-32 anyos na ako ngayong taon na ito. Pero nangyari ang kwento kong ito noong nasa college pa lamang ako. Ito kasi ang parte ng buhay ko na kahit ano sigurong gawin ko ay hinding-hindi ko makakalimutan. Lalong-lalo na si Kathleen. Naging magkaklase kami ni Kathleen noong college, Mama Mia. Sa unang kita ko pa lang sa kanya, alam kong special na siya para sa akin. Kaya naman, ginawa ko talaga ang lahat, mapalapit lang ako sa kanya. Sa katunayan yan, Mama Mia, hindi ko akalain na makukuha ko ang matamis na oo mula kay Kathleen. Madalas nga akong maging bagsakan ng tukso ng mga tropa ko at madalas nilang sabihin na kung minsan ay hindi talaga patas ang mundo. Nung nagsaboy daw kasi ng swerte ang langit, ay isa ako sa mga taong marami ang nasalo. Aaminin ko sa iyo, Mama Mia, hindi talaga ako kagwapuhan. At ang itsura ko rin minsan ang nagiging dahilan para bumaba ang tiwala at kumpiyansa ko sa aking sarili. Hindi rin naman ako ubod ng talino at hindi rin ako nangunguna noon sa klase. Kumbaga, Mama Mia, simpleng tao lang ako. Nasa panggitna lang. Gusto ko lang mabuhay ng hindi inaagrabyado at nang walang nilalamang ang iba. Pero nang dahil kay Kathleen ay nabuo ang aking kumpiyansa sa sarili. Masasabi kong self-confidence ang isa sa pinakamagandang regalo na naibigay sa akin ng girlfriend ko. Mama Mia, maganda kasi si Kathleen. Bagay siguro na hindi mapaniwalaan ng iba kong mga kabarkada kung bakit ako ang nagustuhan niya sa lahat ng lalaking nanliligaw sa kanya. Maging ako naman, Mama Mia, ay nagtataka rin kung bakit ako ang minahal ng babaeng ito. Kaya naman minsan habang nasa loob kami ng motel at katatapos lang na may mangyari sa aming dalawa, ay hindi ko na napigilan ang sarili kong tanungin siya ng isang tanong na matagal nang bumabagabag sa akin. Mama Mia, tinanong ko pa siya at sinabi ko sa kanya na gusto ko sana yung totoong sagot. Gusto ko na yung sagot na kahit masaktan man ako ay yung totoo lang.
Kaya naman Mama Mia, tinanong ko siya kung mahal ba niya ako. Hindi siya agad nakasagot at tumawa lang siya. Tinanong ko ulit siya kung mahirap bang sagutin ang naging tanong ko sa kanya. Ang sabi niya Mama Mia ay parang corny daw ang tanong ko. Parang nasa eksena daw ito ng pelikula na yung bigla na lang tatanungin ng bidang lalaki ang leading lady niya. Mama Mia, kahit na tumatawa siya, ay sinabi ko sa kanya na seryoso ako. Tinanong ko siya kung mahal ba niya ako. Sabi niya, sasagutin ba niya ako kung hindi? Tinanong ko siya kung sapat na ba na basihan yon. Ang sabi niya Mama Mia, ay sinagot niya ako kahit na may mga nanliligaw pang iba sa kanya dahil ako ang pinili niya. Kahit na mas marami ang mas lamang sa akin. Mama Mia, nag-sorry naman siya nung napagtanto niya na mukhang nilalait niya ako sa sinabi niya. Sabi niya ay hindi naman niya gustong sabihin yon. Sabi niya nakakalungkot lang din na para raw pinagdududahan ko ang pagmamahal niya sa akin. Mama Mia, niyakap ko na lang si Kathleen at sinabi ko na natatakot lang ako na mawala siya sa akin. Natatakot lang ako na baka dumating ang araw na iwanan niya ako. Ayokong dumating ang isang araw na sasabihin niya sa akin, Mama Mia, na hindi na niya ako mahal. Ang sabi niya Mama Mia ay hindi naman daw kami aabot ng 1 year kung wala talagang pagmamahal na nasa puso niya para sa akin. Hindi rin daw siya papayag na may mangyayari sa aming dalawa kung sakasakali man na hindi niya ako tunay na minamahal. Ang sabi niya Mama Mia ay binigay niya raw ang lahat sa kanya dahil totoo ang pagmamahal niya sa akin. Mama Mia, naisip ko nga na tama naman si Kathleen. Wala naman sigurong babae na gugustuhing makasiping ang isang lalaking hindi niya gusto. Kung minsan nga Mama Mia ay si Kathleen pa talaga ang nag-aanyaya sa akin na may mangyari sa aming dalawa. Tinanong niya ako Mama Mia kung ako ba raw ay tunay siyang minamahal. Sabi ko, mahal na mahal ko siya at wala na akong ibang babaeng naiisip na makasama ko sa habang buhay. Kaya naman Mama Mia, matapos kong sabihin yun sa kanya ay hinalikan niya ako. Halik na pinalalim pa niya. Kaya naman hinalikan ko rin siya pabalik at sinabihan ko siya na mahal ko siya. Kahit nung mga oras na yon Mama Mia, aaminin ko na naiilang pa rin talaga ako. Pakiramdam ko kasi talaga ay hindi ako bagay sa girlfriend ko Mama Mia. Sa totoo lang, nung nililigawan ko pa si Kathleen, ay sinubukan ko lang naman ang tsansa ko. Kahit na alam ko na maliit lamang ito kumpara sa mga ibang lalaking nanliligaw sa kanya. Pero nung sinagot niya ako Mama Mia, ay naging napakasaya ko. Kaya lang hindi ko talaga mapigilan na ma-insecure lalo na tampulan pa rin ako ng tukso hindi lamang ng aking mga barkada kundi maging ng aking pamilya Mama Mia. Doon ko naramdaman na sadyang magkaiba talaga kaming dalawa ni Kathleen. Pakiramdam ko ay parang langit siya at ako naman ay mabatong lupa. Namilya-milya ang layo namin kahit na magkadikit na ang aming mga katawan. Pero mahal na mahal ko kasi talaga si Kathleen. At dahil nga sa may nangyari sa amin sa loob ng kwartong yun, ay unti-unti ring tumataas ang self-esteem ko. Alam ko Mama Mia, na sa paningin ng iba ay may kababawan ang pinaghuhugutan ko ng aking kumpiyansa sa sarili. Yun naman talaga ang isa sa mga rason, Mama Mia. Alam mo yung feeling na matapos na may mangyari sa amin, pakiramdam ko ay hindi na nalalayo ang itsura ko kay Dingdong Dantes. At ako na ang pinakamaswerteng lalaki sa Pilipinas
sa piling ng Marian Rivera ng buhay ko. Mama Mia, maraming pagsubok din ang dumaan sa relasyon naming dalawa ni Kathleen. Pero nagpakatatag kaming dalawa. Hindi naman sa pagmamalinis, pero sa totoo lang, kahit na alam kong si Kathleen ang may pagkukulang sa aming pagsasama, ako na ang umaamin at umaako ng kanyang mga pagkakamali sa relasyon naming dalawa. Yun ang ginagawa ko, Mama Mia, maging maayos lang ang aming relasyon at wag lang kaming maghiwalay. Para nga ako minsang suspect na nahatulan sa kasalanan na hindi ko naman ginawa. Mahirap, pero pinipilit kong kayanin. Wala na akong pakialam sa pride na yan. Mas mahalaga sa akin na kasama ko ang babaeng pinakamamahal ko. Pero sadya yatang sinusubukan ng panahon ang pagsasama naming dalawa, Mama Mia. Kahit anong sikap ko na huwag kaming magkaroon ng alitan at problema, ay pilit pa ring lumulusot ang tagpong kinatatakutan ko. Ang eksenang kahit sa panaginip, Mama Mia, ay ayoko sanang makita. Isang araw, Mama Mia, habang nasa park kaming dalawa, ay seryosong sinabi sa akin ni Kathleen na gusto niya akong makausap. Mama Mia, sabi ko sa kanya, kahit kailan pwede niya akong kausapin. Kahit saan pwede niyang sabihin sa akin ang kanyang nararamdaman. Sabi niya, Mama Mia, dun raw kami sa lugar kung saan ay tahimik at makakapag-usap kami ng maayos. Pumasok kami sa isang simbahan. Napakabilis niyang maglakad. Sabi niya, bilisan ko raw, pero ako naman, Mama Mia, ay nagtataka kung bakit gustong-gusto na niya akong kausapin. Ano bang meron? At bakit parang nagmamadali siya? Kinakabahan ako, Mama Mia, kung ano ang sasabihin niya sa akin. Doon kami sa pinakadulo na parte ng simbahan. Yung parte na walang masyadong taong umuupo at hindi masyadong kita sa lahat. At nung makaupo na kami, Mama Mia, ay tinanong ko siya kung ano bang gusto niyang sabihin sa akin. Bigla na lamang siyang umiyak. Tinanong ko siya kung bakit siya umiiyak, kung may nagawa ba ako, at bakit kailangan pa na sa simbahan kaming dalawa mag-usap. Mama Mia, ang sabi niya ay gusto niya lang doon dahil walang tao at walang ibang makakarinig sa pag-uusapan naming dalawa. Kaya naman, tumahimik na ako at hinantay ko ang susunod niyang sasabihin. Para akong nabingi sa sinabi niya, Mama Mia. Allen, tama na. Kahit na medyo may ideya na ako sa kung ano ang gusto niyang sabihin, ay nagmaang-maangan ako at nagbobobobohan. Anong tama na? Tanong ko sa kanya, Mama Mia. Itigil na natin to. Ayoko na. Teka, may nagawa ba akong ayaw mo? O may gusto ka na hindi ko ginawa? Sabihin mo lang kahit na ano. Natataranta kong sabi sa kanya. Allen, maghiwalay na tayo. Hindi, wag. May dapat ba akong baguhin sa itsura ko? Kung paano ako magsalita? O baka naman sa kilos ko? Ano? Sabihin mo lang, babaguhin ko. Mama Mia, naiiyak ko na ring sabi sa kanya noon. Allen, hindi. Wala kang dapat gawin. Yun nga ang nakakainis eh. Masyado kang mabait, masyado kang okay, masyado mong ginagalingan. Sobra ka kung magmahal. Mama Mia, nagtataka ako kung bakit niya ako hinihiwalayan kung gano'n na sobra-sobra naman pala ang naibibigay kong pagmamahal sa kanya. Tinanong ko pa siya kung prank ba ang lahat, kung sinusubukan lang ba niya ako.
Pero Mama Mia, nakita ko sa itsura niya na seryoso siya sa kanyang gusto. Mama Mia, ayaw niya raw na maging unfair sa akin. Pero naging desperado na ako noon, Mama Mia. Sinabi ko sa kanya na okay lang. Okay lang kahit hindi kami parehas ng level ng pagmamahal, okay lang. Kahit na mas mahal ko siya, okay lang. Pero mas nasaktan ako sa sinabi niya. Allen, sorry pero may gusto na kasi akong iba. Sabi niya, Mama Mia, kaya niya ako hinihiwalayan ay dahil gusto niyang matapos muna kami bago niya sagutin yung lalaking nanliligaw sa kanya. Tinanong ko kung mas gwapo ba ang kanyang nagugustuhan. Sabi niya ay hindi naman raw sa ganon. Mama Mia, hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko noon at sinabi ko sa kanya na hindi ako papayag sa pakikipaghiwalay niya sa akin. Hindi ako papayag na mabibreak kaming dalawa. Sabi ko, hindi ako naniniwala na kapag mahal mo, palayain mo. Dapat kapag mahal mo, ipaglaban mo. Yun ang motto ko sa buhay. Sabi ko sa kanya, Mama Mia, na handa ko siyang ipaglaban. Hindi ako basta-basta susuko. Pero nakiusap siya sa akin, Mama Mia. Nakiusap siya sa akin, natigilan ko na siya. Ang sabi niya ay hindi naman daw biro ang panahon na pinagsamahan naming dalawa. Ang sabi niya ay minahal naman niya talaga ako pero hindi na raw niya kaya. May iba na raw tinitibok ang puso niya. Nakiusap siya sa akin, Mama Mia. Nakiusap siya sa akin. Natigilan ko na siya. Natigilan ko na ang pagmamahal ko sa kanya. Mama Mia, nung umiiyak na siya na nakikiusap sa akin, doon ko nakita kung gaano siya kaseryoso na hiwalayan at iwan ako. Doon ko nakita na masyado siguro niyang mahal ang bagong lalaking nagpapatibok ng kanyang puso. Kaya niya nagawa na magkiusap sa akin at umiyak sa harap ko para lang palayain ko siya. Sabi ko sa kanya, Mama Mia, ay maghihintay ako. Sabi ko sa kanya, kapag hindi sila nag-workout dalawa ay nandito lang ako para saluhin siya. Nandito lang ako kung sakaling balak na niya akong balikan. Alam kong isang malaking kabubuhan ang ginawa kong desisyon na yon. Isang malaking kahibangan na sabihin ko sa kanya na okay lang ako. Na okay lang ako na hintayin siya. At isang malaking katangahan ng maging abanger sa mga susunod na mangyayari. Kahit na wala namang kasiguraduhan kung papabor ba sa akin ang sitwasyon. Pero masisisi ko ba o masisisi ba ako ng kahit sino? Ganon naman talaga siguro kapag nagmamahal ka. Bigay todo at buhos lahat-lahat ng sayo. Sa totoo lang, nang malaman ko na tinuloy niya ang pagsagot sa lalaking yon na hindi ko kilala, ay parang gusto ko na ring tapusin ang sarili kong buhay, Mama Mia. Pero naisip ko, paano kung lokohin siya ng lalaking yon? Paano kung hiwalayan at saktan siya? May lalaki pa kaya na magbibigay sa kanya ng pagmamahal na kaya kong ibigay? Paano kapag nalulungkot siya? Kaya ba siyang patawanin at pasayahin ng iba? Napakasakit. Yung sakit na hindi mo mahanapan ng tamang salita para mailarawan mo kung gaano talaga kasakit ang nararamdaman mo. Nawala ako sa focus pero pinaglaban ko, Mama Mia. Pinilit kong ipasok sa isip ko na kung masisira ang diskarte at buhay ko, ay baka lumabong maging kami ulit ng babaeng pinakamamahal ko. Kahit komplikado ang sistema ng katawan at isip ko, na nadadagdagan pa ng mga payo ng barkada ko na itigil ko na ang pagiging tanga, ay pinilit ko pa rin kayanin ng lahat, Mama Mia. Sinabi ko na lang sa sarili ko na hindi naman siguro ako pababayaan ng Diyos kasi nagmamahal lang naman ako ng totoo. Pero sa totoo lang,
Araw-araw, gabi-gabi, umaagos ang luha sa aking mga mata habang sinasabi ko sa sarili ko na mahal ko pa rin talaga si Kathleen. Mama Mia, maraming araw, linggo at buwan akong nagtiis. Wala talagang nakakaalam ng sakit na nararamdaman ko habang silang dalawa ay nababalitaan kong masaya sa piling ng bawat isa. Pinilit kong ituloy ang buhay ko. Naapektuhan ang pag-aaral ko. May mga bumagsak ng subject ako, Mama Mia, pero hindi pa rin ako nagpatalo. Gusto kong patunayan kay Kathleen na maipagmamalaki niya pa rin ako. Mama Mia, sa tuwing nagkakasalubong kaming dalawa sa campus ay iniiwasan niya ako ng tingin. Habang ako naman ay pilit siyang tinatanaw kahit malayo na siya. Siguro ay masokista ako at gustong-gusto ko yung pakiramdam na nasasaktan. Iniisip ko na lang ang kasabihan na no pain, no gain. Na baka kapag marami akong pain na nakuha, baka mas marami akong gain na matatanggap. Tanga, no? Wala eh. Hindi ko rin talaga ma-explain, Mama Mia. Basta ang malinaw sa akin noon ay nag-iisa lang ang babae sa mundo at si Kathleen yon. Kahit pa sabihin ng mga barkada ko na marami pa namang ibang babae dyan. Oo nga, maraming ibang babae sa paligid pero nag-iisa lang si Kathleen para sa akin. Tumungtong kami ng 4th year college, maraming nagbago sa paligid pero hindi doon kasama ang nararamdaman ko, Mama Mia. Hindi ko tuloy minsan alam kung pagmamahalang ba talaga kaya pumapayag akong magpakulong sa ganoong sitwasyon o mas may malalim pa akong rason. Natatanong ko na rin ang sarili ko noon, Mama Mia, kung na-obsess na ba ako kay Kathleen. Pero hindi, kahit na ano pa man ang tawag doon, Mama Mia, pagmamahal mang tunay o obsession, para sa akin ay handa kong tuparin ang pangakong binitawan ko sa kanya noon sa chapel. Na handa akong maghintay kahit gaano pa katagal. Mama Mia, nasa loob ako ng simbahan nung biglang may tumawag sa pangalan ko. Nung lingunin ko siya, Mama Mia, ay nakita ko ang babaeng pinakamamahal ko. Ang sabi niya ay pinagtanong niya raw sa mga kaklase ko kung nasaan ako. At sa simbahan daw nila siya itinuro. Sabi ko, madalas ako doon. Sabi ko, doon talaga ako umuupo sa kung saan huli kaming nag-usap dalawa. Inaya ko pa siyang umupo, Mama Mia. Sabi ko sa kanya, pwede naman siyang umupo na malayo sa akin para hindi kami makita ng boyfriend niya. Doon ay napansin ko na parang may pinipigil siyang pag-iyak. Kaya naman, Mama Mia, tinanong ko kung bakit. Tinanong ko kung bakit siya umiiyak. Masakit pala, no? Masakit palang iwan. Masakit palang masaktan. Ang sabi niya sa akin. Sabi ko, kung ano man ang pinagdadaanan niya ay nandito lang ako at handang makinig sa kanya. Doon, Mama Mia, ay nagkwento siya sa akin. Iniwanan raw siya nung lalaking ipinalit niya sa akin. Niloko raw siya. Nagsorry pa siya sa akin, Mama Mia. Nagsorry siya dahil ngayon lang daw niya nalaman kung gaano kasakit ang naramdaman ko noon. Nagsorry siya sa pananakit na ginawa niya sa akin. Ang sabi ko naman, Mama Mia, ay iiyak niya lang ang lahat ng sakit. Sabi ko naman ay nasaktan talaga ako pero mas naging matimbang ang pagmamahal ko sa kanya. Kaya kahit papaano ay nababawasan yung sakit dahil naiisip ko na masaya siya sa piling ng taong minamahal niya. Kung minsan kasi, dapat, Mama Mia, ay makaramdam talaga tayo ng sakit para mas malaman natin ang totoong kahulugan ng pagmamahal at ng pag-ibig. Mas na-appreciate kasi natin ang pagmamahal
kapag dumaan tayo sa mga masasakit na pagsubok. Mama Mia, nagsorry ulit si Kathleen sa akin at ang sabi niya ay naging makasarili siya noon. Sabi ko ay hindi naman niya kasalanan. Hindi naman kasalanan na siya ang pinili kong mahalin. At hindi rin naman niya kasalanan kung bakit minamahal ko pa rin siya hanggang ngayon. Sinabi ko sa kanya, Mama Mia, na hindi rin niya kasalanan kung magmahal siya ng iba. Mama Mia, sabi ko sa kanya, tapos na yon. Sabi ko sa kanya, kung magagawa pa niya akong tanggapin sa buhay niya ay nandito lang ako. Nagpasalamat siya sa akin, Mama Mia, at sinabi ko na hindi niya kailangang magpasalamat. Dahil ginusto ko siya, pinili ko siya at choice ko yon. Mama Mia, doon sinabi niya na sa lahat ng nangyari sa buhay niya ay na-realize niya na ako pala talaga yung nagmamahal sa kanya ng totoo. Na dapat daw ay hindi niya sinayang yung time niya na inubos niya sa maling tao. Mama Mia, sasabihin na niya kasi ang mga salitang I love you. Pero pinigilan ko siya. Sabi ko sa kanya, Mama Mia, ay damdamin niya muna ang lahat ng sakit na nararamdaman niya ngayon. Sabi ko sa kanya, huwag siyang magsabi ng mga salitang yon, lalo kung hindi naman siya sigurado. Sabi ko, huwag siyang magdesisyon ngayon. Kasi malungkot pa siya. Nasasaktan pa. Sabi ko sa kanya, huwag siyang magdesisyon ngayon na mataas pa ang kanyang emosyon. Nahintay ko nga siya ng matagal na panahon. Kaya ko pang antayin ang panahon kung kailan magiging handa siyang muli. Binigyan ko siya ng panyo para punasan niya ang kanyang mga luha. Mama Mia, aaminin ko sa iyo na bahagya akong nakaramdam ng pagiging makasarili nung malaman kong naghiwalay na sila ng lalaking ipinagpalit niya sa akin dati. Pero nung sasabihin na niya sana ang I love you na mga salita, ay nakaramdam din ako ng labis na pagkatakot. Paano kung kahit hiwalay na sila ay hindi pa rin pala ako ang piliin niya? O kaya naman ay piliin niya ako pero panandalian lang at magkakabalikan lang din sila ulit? Magiging isa na naman akong talunan. Winalang bahala ako ang mga tanong na yon. Ang sakin, Mama Mia, sapat na muli kong nakausap ang babaeng minamahal ko. At muli kong naiparamdam at naipahayag sa kanya kung gaano siya kahalaga sa akin. Ilang buwan pa ang lumipas at natapos na ang first sem ng 4th year namin sa college. Yun na, Mama Mia, ang pinakamasayang semestre ng aking buhay dahil doon rin kami nagkabalikan ulit ni Kathleen. Nagpatuloy ako sa aking pag-aaral samantalang siya naman ay tumigil dahil na rin sa kakapusan ng kanilang pamilya. Inalimutan namin kung ano man ang nangyari dati. Nagsimula kami ulit. Tinanggap ang pagkakamali ng bawat isa. At lalo pa talagang tumindi ang nararamdaman kong pagmamahal para sa kanya, Mama Mia. Wala na akong ibang pakialam kung ang tingin ng iba sa akin, lalo-lalo na yung nakakaalam ng kwento namin, ay isa lang akong panakipbutas. Lalong-lalo na, Mama Mia, ang mga kaibigan ko na pinapayuhan ako na wag nang balikan si Kathleen. Pero hindi ko sila pinakinggan. Ang mahalaga sa akin ay kasama ko ang babaeng pinakamamahal ko. Mama Mia, isang araw ay bigla akong inaya ni Kathleen na mag-dinner kami sa isang medyo mamahaling restaurant. Sinabi ko sa kanya kung ano bang meron. Sabi niya ay wala lang daw. Medyo nagsawa na lang daw siya dun sa mga dati naming pinagkakainan. Mama Mia, habang kumakain kami ay tinanong niya ako. Sabi ko sa kanya, tinanong niya ako, Mama Mia, kung komportable ba ako sa kanya. Ang sabi ko ay komportable naman ako sa kanya. Pero mukhang hindi ako komportable sa lugar na ito dahil medyo sosyal at mahal.
Pero Mama Mia, tinitigan niya lang ako. Tinanong ko siya kung may mali ba sa mukha ko. Tinanong niya ako kung gaano ko raw siya kamahal. Ang sabi ko ay napakadaling sagutin ang kanyang tanong. Sabi ko lahat ng maiisip niyang paraan at maiisip niyang pwede kong ibigay sa kanya ay ibibigay ko dahil sobra ko siyang minamahal. Tinanong niya ako, Mama Mia, kung hindi raw ba ako nagsasawa sa relasyon namin. Sabi ko ay malabong mangyari yon dahil walang ibang babaeng nakakapasok sa puso ko kundi siya lang. Tinanong pa niya ako ng mga corning tanong na ikinasisiya naman ang puso ko. Paano raw kung dumating ang araw na magbago ang itsura niya? Paano raw kapag mag-iba na ang hugis ng kaniyang katawan? Sabi ko sa kanya, Mama Mia, ay hindi ko naman siya minahal dahil sa maganda siya o sa sexy siya. Sabi ko sa kanya, magbago na ang lahat sa mundo, maging ang itsura niya, pero ang pagmamahal ko ay hindi magbabago. Mama Mia, medyo na-curious na ako kung bakit siya nagtatanong ng mga ganon. Sabi niya, naisip lang daw niya kung paano kung tumaba na siya tapos dumami raw ang pimples niya. Tapos mangitim raw ang kilikili niya sa leeg at yung batok niya ganon. Kaya naman Mama Mia, medyo na-curious na ako. Dahil ang mga signs na yon ay tanda ng isang babaeng nagdadalang tao. Kaya naman, tinanong ko siya at sinabi ko kung ano ba ang gusto niyang sabihin ay dapat diretsohin na niya ako. Doon Mama Mia ay pinagtapat niya sa akin na buntis siya at ako ang ama. Kaya naman halos mapasigaw ako sa loob ng restaurant na yon. Mama Mia, masayang masaya ako. Ganito pala yung feeling. Ganito pala kasaya na malaman mong buntis ng babaeng minamahal mo at ikaw ang ama. Mama Mia, sinabi ko sa kanya na kailangan naming magpakasal. Doon nga ay na-realize ko na nagbunga na yata lahat ng pagtitiis at paghihintay ko para sa aming dalawa ni Kathleen. Walang katumbas na kaligayahan ang nararamdaman ko noon. Nagpasya kaming dalawa na magsama na sa iisang bubong. Naghanap ako ng trabaho. Samantalang siya naman ay sa bahay lang. Kumbaga Mama Mia, ay pinagbuhay rin ako ang babaeng mahal ko. Lahat ng gusto niya ay binibigay ko. Pinipilit ko kahit minsan aaminin ko na medyo mahirap talaga. Lahat ng bagay ay ginagawan ko ng paraan. Lahat ng maibigan niya at hilingin niya sa akin ay sinisikap ko talagang maibigay. Napakasarap gumising sa umaga na ang unang-una kong nakikita ay ang tao na dati ay pinapangarap ko lang na makasama. Parang ang hirap pa rin talagang paniwalaan na nagsasama na kaming dalawa ni Kathleen sa iisang bubong. Kaya naman Mama Mia, hindi lang doble kayod ang ginawa ko kundi triple pa. Sulit naman ang pagod. Dahil ano pa ba ang mahihiling ko? Mapapangasawa ko na si Kathleen at magkakaroon pa kaming dalawa ng anak. Mama Mia, mabilis na lumipas ang 3 taon. Mas pinili ni Kathleen na maging isang housewife. Sabi niya, mas gusto daw niya na mag-focus sa aming mag-ama. Ako naman, ganado pa rin sa pagsisikap. Pero habang tumatagal, ay may nagiging kakaiba sa ugali ng asawa ko. Hindi na siya ang dating Kathleen na nakilala ko. Hindi na niya ako masyadong inaasikaso. Ang palaging bukang bibig niya lang, Mama Mia, ay pera, pera, pera. Halos hindi na rin siya nag-aasikaso sa bahay namin. Pati ang anak namin ay napapansin ko na parang hindi na rin niya naaalagaan ng maayos, Mama Mia. Ako lahat ang kumikilos sa bahay namin. Bago pumasok sa trabaho ay hinahanda ko na ang pagkain sa maghapon. Pagdating ko galing trabaho ay nakakalat ang bahay, kaya ako pa rin ang maglilinis. Mama Mia, pati ang ugali ni Kathleen ay nag-iba na. Kung dati, kapag may hindi kami pagkakaunawaan,
Masasakit na salita lang ang naririnig ko mula sa kanya. Ngayon ay bigla na rin siyang nagiging pisikal kapag nagagalit siya. Nananakit siya sa akin ng pisikal, Mama Mia. Lahat ng mahawakan niya ay binabato o hinahampas niya sa akin, lalo kapag mainit ang kanyang ulo. Hindi ko akalain na magkakaganon siya sa kabila ng mga ginagawa kong maganda para sa kanya at para sa aming pamilya. Mama Mia, ang lahat ng yun ay itinago ko sa aming mga kamag-anak. Kung ano ang nangyayari sa loob ng bahay namin ay nananatili lang sa loob ng bahay. Kung may nakakaalaman ng lahat, iyon na bukod sa amin ni Kathleen, ayun ay si G, ang kasamahan ko sa trabaho. Si G, Mama Mia, ay parang naging best friend ko na rin. Mama Mia, kapag may dinadaing ako tungkol sa asawa ko ay siyang nakakausap ko. Isang araw, Mama Mia, pinauwi ng boss namin kay G yung personal computer niya sa opisina. Kaya naman ako ang nautusan ng boss ko na samahan si G para i-assemble sa kanyang bahay ang computer na yon. At habang nag-assemble kami, Mama Mia, ay tinanong niya ako kung paano ako nagkasugat sa aking kilay at sa aking bibig. Yun kasi, Mama Mia, ay gawa ng asawa ko. Pero kahit na nagtanong si G ay hindi pa rin ako umaamin. Sabi ko ay wala lang to. Pero si G naman ay hindi rin nakukumbinsi sa sinabi ko. Sabi niya, Mama Mia, sabihin ko raw sa kanya ang totoo dahil wala naman akong maililihim sa kanya. Kaya naman inamin ko sa kanya na ang asawa ko ang may gawa noon. Napapadalas na yung pag-aaway ninyo sabi niya sa akin. Tinatanong niya ako, Mama Mia, kung ano bang pinag-aawayan namin. Pero tulad ng dati, ang nagiging dahilan kung bakit mainit ang ulo sa akin ni Kathleen ay kapag hindi ko agad nabibigay ang gusto niya. Kapag ganoon ay nagtatampo siya agad at nagagalit. Mama Mia, nagsorry pa ako kay G dahil pakiramdam ko ay nadadamay siya sa problema ko. Siya lang kasi ang bukod tangi na pinagkukwentuhan ko ng problema namin ni Kathleen. Sabi niya pa ay nabibilib raw siya sa akin. Ngayon lang daw kasi siya nakakita ng lalaking ginugulpi ng asawang babae. Ang nababalitaan niya raw kasi sa TV at napapanood niya sa social media ay lalaki ang gumugulpi sa asawang babae. Pero kakaiba raw ako. Sabi ko sa kanya, ayos lang naman ako kasi mahal ko naman si Kathleen. Mama Mia, biglang napadula si G. Sabi niya napakaswerte daw ni Kathleen. Sana siya na lang daw. Doon ay nagulat talaga ako sa sinabi niya. Ha? Ano ang ibig mong sabihin? Alam mo, Allen, sana ako na lang ang nasa posisyon ni Kathleen. Sigurado ako, hindi mo mararanasan ang dinadanas mo dyan sa asawa mo. Dinaan ko na lang sa pagtawa ang awkwardness na naramdaman ko noon. Sabi ko, ang problema ay hindi siya si Kathleen. Pero kahit na tumatawa ako, ay seryoso pa rin ang mga mata ni G. Sana noon pa tayo nagkakilala, no? Ano ba yan? Kung sa bagay, baka hindi mo rin naman ako magustuhan. Hindi naman kasi ako kasing ganda ni Kathleen. Sabi niya. Mama Mia, hindi ko alam pero tinanong ko siya kung bakit naman hindi ko siya magugustuhan. Sa tingin ko naman kapag nagkakilala kami ng mas maaga ay baka magustuhan ko siya. Biglang naging mapungay ang mga mata ni G. Tinanong niya ako
kung ano ba ang pwede kong magustuhan sa kanya. Ang sabi ko, mabait siya, maganda, matalino at maasikaso. Sabi ko nga, sana ay katulad niya si Kathleen. Mama Mia, doon ay umamin sa akin si G. Sabi niya gusto niya ako. Sabi niya, Mama Mia, matagal na siyang may nararamdaman sa akin. Doon ay inamin ko rin naman sa kanya na nagugustuhan ko na rin siya pero sadyang hindi talaga kami pwede para sa isa't isa. Mama Mia, nagulat ako sa sinabi ni G. Pwede naman siguro kapag walang makakaalam, hindi ba? Pero G, may asawa ako. Allen, dalaga ako. Hindi pwede, mali ito. Mama Mia, hindi ko na natapos ang sasabihin ko dahil bigla na lang akong hinalikan ni G sa aking mga labi. Halik na mapang-akit. Halik na may halong pagmamahal. Ang sabi niya, Mama Mia, doon na lang daw ako maghapunan sa kanila at ipagluluto niya ako. Ipagluluto niya ako ng isang putahe na sigurado raw siya na hindi ko malilimutan ang lasa. Sabi pa niya sa akin, wala raw ibang makakaalam. Sa unang pagkakataon ay naging marupok ako. Dala na rin siguro ng mga bagay na hinahanap ko kay Kathleen na nakita ko kay G. Alam kong mali pero nangibabaw ang kahinaan ko, Mama Mia. At may nangyari nga sa aming dalawa ni G nung araw na yon. Hindi lang isang beses, kundi maraming beses pa. Hanggang sa dahil sa paulit-ulit na may nangyayari sa aming dalawa, Mama Mia, ay unti-unti na ring nahuhulog ang loob ko sa kanya. Napapadalas na ang pagdalaw ko sa bahay niya at kung minsan ay doon pa nga ako natutulog. Nagdadahilan na lang ako sa asawa ko ng kung ano-ano. Hindi ko alam kung pinaniniwalaan niya ba yun o baliwala na lang talaga ako sa kanya at pera na lang ang mahalaga. Mama Mia, dahan-dahan ring nabawasan ang pagtingin ko para sa asawa ko. Pero hindi pa rin ako nagkulang sa pangangailangan nila, lalo na sa aming anak. Minsan ako konsensya ko at gusto ko nang itigil ang namamagitan sa aming dalawa ni G. Pero kapag inuulit ni Kathleen ang mga ginagawa niya sa akin, ay lalong nababaling kay G ang pagmamahal at ang atensyon na nararamdaman ko para sa asawa ko noon, Mama Mia. Kay G ko kasi nararamdaman na mahalaga ako, na importante ako. Pero Mama Mia, totoo nga yata ang sinasabi ng iba na walang lihim na hindi nabubunyag. Nakarating kay Kathleen ang relasyon namin ni G na pilit ko pa ring itinatanggi. Nagsinungaling ako ng maraming beses at pinagtakpan ko ang kung anuman ang namamagitan sa aming dalawa ni G. Mama Mia, isang araw, pagka-uwi ko ng bahay, ay sinalubong ako ng talak ng asawa ko. Inumaga na kasi ako ng uwi dahil dun ako kina G nagpaumaga. Mama Mia, nakiusap ako kay Kathleen na kung pwede ay wag niya muna akong sermonan. Pero hindi siya nakinig, Mama Mia. Sabi niya, akala ko raw ay hindi siya nakakahalata. Napapadalas na raw ang overtime ko. Napapadalas na raw na nagkakayayaan kami ng mga kaopisina ko kaya ako inuumaga. Sabi niya, Mama Mia, ay tumawag raw siya sa opisina namin at wala daw overtime na nangyayari. Tsaka sabi niya, Mama Mia, alam niya raw na nagsinungaling ako nung sinabi ko na birthday ng boss ko kaya ako inumaga. December pa raw ang birthday ng boss ko. At September pa lang noon. Kaya naman namangha ako sa ginawa ng asawa ko. Namangha ako dahil hinahanap pa niya ako. Oh, hinahanap mo pa pala ako. Akala ko ba hindi ako mahalaga sa'yo?
Alam mo, hinahanap kita dahil nahihiya ako. Sa tuwing lumalabas ako dyan sa tindahan, naririnig ko ang mga kapitbahay natin na pinag-uusapan tayo. At ang masama pa nito, nasisingit ang pangalan ng walang hiyang G na yan. Pipili ka lang din kasi 2 kanto lang halos ang layos mula sa atin. Kung hindi ka naman talaga tanga, sabi ni Kathleen. Mama Mia, doon naubos ang pasensya ko. Ang akala ko, Mama Mia, kaya nag-oormentado ang asawa ko ay dahil mahal niya ako at ayaw niyang maagaw ako ni G. Pero mas inuna pa rin niya ang kahihiyan niya. Mas inuna pa niya, Mama Mia, na dapat kung humanap ako ng iba, yung walang ibang makakakilala sa akin. Kaya naman dahil sa pagtatalak niya ay umalis akong muli ng bahay namin. Mama Mia, habang paalis ako ay tinext niya ako. Sabi niya ay magpakasaya raw kaming dalawa ni G. Kaya naman Mama Mia, pumunta talaga ako sa bahay nila G. Siya lang naman ang napagsasabihan ko ng problema ko. Doon Mama Mia, sabi ni G ay kausapin ko na raw si Kathleen at makipaghiwalay na ako ng maayos sa kanya. Pero hindi ko naman magawa dahil may anak kaming dalawa. Habang nag-uusap kami ay bigla na lang may sumisigaw sa labas. Ang asawa ko, Mama Mia. Mama Mia, nanggugulo siya sa labas at tag-e-eskandalo. At nung binuksan namin ang pinto ay pinagsasampal niya ako at itinulak niya ako sa tabi para sabunutan si G. Mama Mia, doon din ay pinigilan ko siya. Sabi ko, siyang nagtulak sa akin kung bakit nagawa ko ang lahat ng yun. Tinanong niya ako kung ano daw ang meron sa malandi kong kabit na wala sa kanya. Kaya naman, Mama Mia, nung tinanong niya yun ay sinabi ko na sa kanya ang lahat. Hindi mo ako itinuring na asawa, Kathleen. Ang tingin mo sa akin ay alila. Tagabuhay mo, tagalinis ng bahay, tagabili ng gusto mo, tagapagbigay ng pera sa'yo. Pero hindi mo ako itunuring na kabiyak kailanman. Kailan mo ako huling sinabihan ng I love you, ha? Kailan? 2 years ago. Kailan mo ako huling nilambing? Naalala mo pa ba? 2 years ago rin. Nakikita mo to? Ito. Itong mga peklat sa mukha ko at sa braso ko. Lahat yan, ikaw ang may gawa dahil sa pananakit mo sa akin. Pero kahit kailan ay hindi kita pinagbuhatan ng kamay dahil mahal kita. Naririnig mo ba, ha? Mahal kita. Pero ngayon, Kathleen, sorry pero hindi na ako sigurado sa nararamdaman ko. Sana itsura mo na lang ang nagbago eh. Pero ibang-iba ka na. Malayong-malayo ka na sa Kathleen na ginawa kong mundo noon. Mama Mia, hindi ko alam pero imbis na ma-realize ni Kathleen ang mga pagkukulang niya, ay siya pang naghamon sa akin ng hiwalayan. Sabi niya, Mama Mia, ay kunin ko na raw ang anak ko sa kanya at magkanya-kanya na kami ng buhay. Pinapalayas na niya kami ng anak ko sa bahay namin. Mama Mia, may hangganan din pala ang lahat. Ang lahat ng pagmamahal, ang lahat ng pag-aaruga ay natatapos rin pala. Sabi nila ang pusong nagmamahal ay hindi daw naman napapagod. Pero bakit ganon? Bakit yung sa akin ay kusa na lang umayaw? Hindi ko nga pala nabanggit kanina na hindi kami ikinasal ni Kathleen, Mama Mia. Asawa lang ang turingan namin. Pero nung nag-propose ako sa kanya noon, ang sabi niya, Mama Mia, ay tsaka na kami magpakasal. Siyang may ayaw kung bakit hindi kami naikasal. Ngayon, Mama Mia, ay hiwalay na kami ni Kathleen at nagpakalayo-layo na siya sa akin. Masakit man sa akin dahil siya ang ina ng aking anak. Pero wala naman akong magagawa dahil desisyon niya na iwan kami.
Kami kayo ni G ang nagsasama. Tanggap niya ang anak ko at may isa na rin kaming anak dalawa. Nagpakasal na rin kami ni G sa West Mama Mia at masayang namumuhay. Lahat ng hindi ko naramdaman noon kay Kathleen ay siya ngayong nararamdaman ko sa piling ni G. Kung may aral man akong nakuha sa storya ng buhay ko, Mama Mia, ito ay yung hindi naman masamang magmahal. Pero wag din nating kalimutan na ang pagmamahal natin ay may tamang tao ding pinaglalaanan. Mahalaga rin, Mama Mia, na malaman natin ang ating halaga para hindi tayo abusuhin ng iba. Isa lamang ang kwento kong ito na magpapatunay na hindi lahat ng lalaki ay magkakapareho. Hindi lahat ng lalaki ay nanloloko, nananakit ng ibang babae. Yung ibang lalaki, Mama Mia, sila yung sinasaktan at sila yung niloloko. Maraming salamat po sa pagbibigay mo ng oras dito sa aking kwento. Lubos na gumagalang, Allen. Tama, Allen. Ang pagmamahal, ang panluloko, ang pananakit, walang pinipiling gender yan. Kung ano ang kinalakihan mo, kung ano ang ugali mo, walang kinalaman yan kung ano ang kasarian mo. Hindi naman lahat ng naluloko ay babae at hindi rin lahat ng nanluloko ay lalaki. Patas-patas lang ngayon ang mundo. Kaya dapat, kung ikaw ay totoong magmamahal, dapat wag mo ring kalimutang pahalagahan ang iyong sarili at bigyan ng pagmamahal at respeto ang sarili mo. Para nga sa akin, dapat mas importante ang respeto sa isang relasyon. Dahil kapag nawalan ng respeto ang isang relasyon, panigurado, pagkasira ang kasunod nun. Kaya kung meron kayong karelasyon ngayon, huwag niyong kalimutan na irespeto pa rin sila kahit alam mo kung gaano kanila kamahal. Dahil darating at darating ang panahon na mauubos ang lahat ng pagmamahal na inaalay nila sa'yo, lalo na kung hindi mo naman binibigyan ng halaga at hindi mo binibigyan ng respeto ang kanilang pagkatao. Maraming salamat sa pakikinig nyo sa kwento na inihandog sa atin ni Allen. Kung may sarili kayong kwento ng buhay nyo, huwag nyo pong kalimutan na pwede nyo po yung i-share. I-email lamang po sa mamamia.cdo0317@gmail.com at huwag nyo rin kalimutan na i-subscribe ang ating YouTube channel. I-click ang notification bell para lagi kayong updated sa bawat video na ating i-upload. Magandang araw sa inyong lahat. Ako po ang inyong nag-iisang Mama Mia.